Pagkahatid ko nga pala ng mga bata sa school ay umuwi na nga rin ako kaagad. Gusto ko pa sanang mag-stay kaso naisip ko na umuwi na nga ako para makapaglinis na nga ako ng bahay. Pagka-uwi ko nga ay sobrang nakakapanibago dahil napakatahimik nga ng paligid. Pero aminin din nating mga mami na minsan hiniling din natin talaga yung ganitong setup. Natatawa ako ngayon habang nagvo-voice over ako mga Marcy dahil hindi na ako magpapaka-plastic. Ang sarap ng feeling kasi ang tahimik. Pagkahatid ko sa kanila, excited talaga akong umuwi kasi naisip ko na ito yung perfect timing para makapaglinis ako ng bahay na tahimik. Yung walang manggugulo habang naglilinis ka tapos dire-diretso nga yung paglilinis mo. Pero syempre yung isip ko ay nasa mga anak ko pa rin. Lalo na nga yung bunso ko dahil first time niya nga papasok. Pinapakiramdaman ko nga yung phone ko at panay ang silip ko dito dahil baka mamaya meron ng chat si ma'am sa akin na umiiyak na nga yung anak ko. Hindi rin naman kalayuan dito sa amin yung school kaya anytime pwede akong pumunta doon tsaka marunong naman din ako magmotor. Anyways, nalagyan ko na nga pala ng cover yung galon namin tapos ayan nakapaghugas na nga rin ako ng plato. Pagkatapos nating mag-asikaso ng mga estudyante natin sa umaga ay asahan nga natin na yung ating lababo ay makalat yan. At hindi lang sa lababo dahil pati sa sala ay napakakalat. Pinaggamitang tuwalya at mga damit na pinagpalitan ay nakakalat lang lahat yon sa sala. Pagkatapos ko namang makapaghugas ng mga pinagkainan kaninang umaga ay dito naman nga ako pupunta sa aming lutuan. Pinunasan ko lang naman yung mga mantikang nagtalsikan at yung tubig na tumulo galing doon sa sinaing. Nagpunas na nga rin pala ako dito sa kabilang side dahil puro alikabok na rin. Ganado talaga akong maglinis ngayong araw dahil damang-dama ko yung katahimikan. At bago ko nga iwan tong lababo ay tinanggalan ko na nga rin ng bahaw tong aming kaldero. Tapos nilagay ko yung bahaw dun sa kawali dahil papakain ko yan mamaya dun sa alaga naming aso. Hinugasan ko na nga rin pala yung kaldero para wala na nga ako maiwan na hugasin. At para mamaya magdiretso saing na nga lang ako. Sunod ko namang ginawa ay nilinisan ko na nga rin tong lapag ng aming kusina. Winalisan ko na nga yan at inaangat ko yung mga basahan para mawalisan ko nga rin yung ilalim. Huwag yun na nga pala ulit pansinin yung aking walis tambo dahil hindi ko pa nga yan napapalitan. Hindi tayo pwedeng maging PTA officer niyan dahil wala tayong pambiling walis tambo. Hindi ako makakapag-donate ng walis tambo sa school dahil tignan nyo naman walis tambo nga dito sa bahay hindi ko nga mapalitan. Anyways, char lang yun mga Marcy ha, baka seryosohin nyo naman. After ko namang makapagwalis ay nagmap na nga rin ako dyan. Flex ko nga pala yung map ko na yan mga Marcy, ang tagal na sa akin yan pero tignan nyo naman ay talaga namang gamit na gamit ko pa rin. Pagkatapos ko namang makapaglinis doon sa kusina ay pumunta na nga rin ako dito sa sala. Mas marami talaga yung ligpitin ko dito dahil dito yung tambayan ng mga bata. At hindi lang yung mga bata yung natambay dito pati na nga rin yung asawa ko. Kaya naman napakadalang ko talaga maglinis dito. Eto kasi talaga yung part sa bahay na kahit anong linis mo talaga, magdudumi pa rin. Unlimited yung ligpitin. Ngayon na nga lang din pala ako nakapagpunas dito at grabe na pala yung alikabok. Kaya naman talagang habang nagpupunas ako bahing nga ako ng bahing. Nagulat nga din ako dito sa TV namin dahil iniisip ko paano siya nagkadumi ng ganyan. Grabe kasi yung dumi niya hindi naman siya nahahawak-hawakan. Pagkatapos kong makapaglinis doon ay ito naman ang sinunod ko yung upuan namin. Nai-stress talaga ako dito sa kulambo ni Daddy kakaligpit. Kahit ilang beses kong sabihin sa kanya na iligpit niya naman yung kulambo niya, ay nako, walang naririnig. Nakabalot lagi sa katawan niya yung kulambo na yan. At dalawa pa yung kulambo niyan ha, iba dito sa sala, iba rin doon sa kwarto. Tapos hindi yan makakatulog pag walang kulambo. Pinasok ko na nga rin pala yung mga throw pillow namin doon sa kwarto. Itatabi ko na nga lang yung mga yon dahil sawang-sawa na nga ako kakadampot. Nilinisan ko na nga rin pala yung electric pan namin, binawasan ko nga lang ng konting alikabok. Baka kasi tuluyang masira pag lahat nga ng alikabok ay nilinis ko. At habang nililinis ko nga yung electric pan kanina ay naisip ko nga na magsaing na nga ako. Para naman kako habang naglilinis ako makakaluto na nga rin ako ng sinaing. Naisipan ko na ding magluto na ng ulam para sabay-sabay na ngang matapos yung gawain ko, o diba? Pagkahatid ko nga kanina sa mga bata doon sa school ay bumili na nga rin ako ng ulam. Para hindi na ako palabas-labas ng bahay tapos dire-diretso nga yung gawain ko dito.
At habang nakasalang yung mga niluluto ko ay bumalik na nga ako dito sa ginagawa ko. Pinagpatuloy ko lang yung pag-alis ng alikabok dito sa electric pan. Pagkatapos ay inayos ko na nga tong cover ng aking sopa. Halos kapapalit ko nga lang ng cover ng sopa nito pero Diyos ko dahil nanggigitata na nga kaagad. Pinagpag ko nga lang yan at inayos ko dahil hindi ko pa nga yan papalitan dahil wala nga akong ipapalit dyan. Nasira na kasi yung unang cover ko niyan. Kung lalabahan ko naman ay hindi ko nga rin mapapatuyo kaagad. Pasisikatin ko muna si Haring Araw bago ako makapaglaba. After kong maayos yung paligid ay nagwalis na nga rin ako. Pagkatapos ko namang makapagwalis ay nagmap na nga rin ako kaagad. Ang bango nga nung bahay habang nagmamap ako kasi fabric conditioner yung nilagay ko dun sa kanyang spray bottle. After ko namang makapag-map ay nilagay ko na nga rin yung cover ng isang sopa. Ilang araw ko nga yung hindi na ilagay dyan at kakukuha ko nga lang yan doon sa sampayan. Nabasa kasi yung laylayan yan kaya sinampay ko para mahanginan. Mabuti nga at yung laylayan lang yung nabasa. Dahil mahirap pa naman magpatuyo ngayon dahil tag-ulan nga. At ayan sa wakas nakatapos din makapaglinis ng aking sala. Pagkatapos kong makapaglinis ng sala ay binalikan ko na nga yung piniprito ko. Tatapusin ko lang tong niluluto ko at susunduin ko na nga rin yung mga bata. Kaya hanggang dito na lang mga Marcy, salamat sa panonood. God bless!